Mula sa mga malapulburong buhangin ng dalampasigan, hanggang sa makulay pero natatagong mundo sa ilalim ng dagat, paraisong maituturing ang ganda ng mga tanawin dito sa Batangas. At bukod sa pagiging sagana sa marine life, daanan din ito ng mga dambuhala. Noong September 17, isang whale shark o butanding ang nailigtas ng mga bantay dagat sa baybayin ng Calatagan, Batangas. Magandang balita, lalo't binabantayan ang bilang ng endangered shark na ito. Pero hindi lang mga butanding ang higanting dumadaan sa Batangas. Kamakailan lang, isang kakaibang dambuhala ang sumadsad dito. September 19, sumadsad ang cargo vessel na MV H1 Hammer. Tinanong ko yung guardia official ko, umiiwas daw siya sa mga fishing boats ba na daanan niya dyan. Galing siya ng Cape Santiago. Ang panay daw ang iwas niya, hindi na malaya na of course na pala siya sa rumbo namin. 800 metro ang layo ng pinangyarihan ng aksidente sa dalampasigan. Maraming yung maliligo naman. 2 araw matapos ang aksidente, sumama ang aming team sa visual inspection ng lokal na pamahalaan. Ang problema dito, sinasabing 1.5 hectares ng corals ang nasira ng pagsadsad na to. Ang gagawin natin ngayon, titingnan natin, na-analyze natin kung ano talaga nangyari. Kasama ng bantay dagat, nag-dive kami upang makita kung gaano kalaki ang naging pinsala ng nasadsad na barko. Yung gagawin natin, yun yung pinakadulo, yun yung unahan ng barko. Ito yung gilid niya. So maglalagay kami dito ng kapartner noon para makita natin yung width. Then, yung dulong yon, ang kapantay niyan, yung pinakadulo ng barko. So yan yung area ng damage. Sa unang mga kuha ng bantay dagat, kitang-kita kung paano sumadsad ang barko sa mga corals. Ang isang ito, halos madurog na. At kahit pa ang isdang ito, hindi rin nakaligtas. Nagkalat ang maliliit na bato sa ibabaw ng mga bahura. Basag-basag ang mga koral. Ang iba, halos napulbos na. Ang kawawang starfish, sa lakas ng pagsadsad, halos matabunan na ng bato. Nangangamba ang ilang opisyal ng Calatagan sa maaaring maging epekto ng nangyaring aksidente, lalo na sa kabuhayan ng kanilang mga residente. Marami kasi sa kanila ang umaasa sa dagat. Kung sira ang bahura, siguradong walang mga isda. Masakit yung nangyari dun sa corals na pinapangalagaan namin. Dahil sa ganong isang iglap lang, nasira siya ng ganon. Sabi nga, 100 of years bago mapaganda uli ang isang corals, ang isang area. Pero bago pa man may managot, nagulat ang Philippine Coast Guard nang malamang naialis na ang barko sa Calatagan. Nag-message na rin kami sa headquarters para i-direct yung District Manila to issue MBR, yung Maritime Violation Report tungkol sa ginawa ng pagtakas in spite na merong hold order ang Marina. Dahil dito, panibagong kaso ulit ang maaari nilang harapin. Itong nangyari ngayon na umalis without the proper determination as to whether the vessel is fit for voyage. Sigurado yan, merong additional violation actually ito, no? Maliban pa riyan sa mahigit 100 milyong pisong posibleng danyos para sa nasirang corals at hanap buhay ng mga taga-Calatagan. May mga eksplanasyon namang ibinigay ang opisyalis ng barko. Humangin kasi at saka nalastra yung barko. Kung doon pa kami palagi, baka lalo kaming masadsad sa corals.
Pero hindi lang dito natatapos ang problema sa mga bahura. Natuklasan din namin ang ilang senyales ng pagbabago ng temperatura sa ilalim. So pag nakita mo nang nagbe-bleach yung coral, pag namumuti na siya, ibig sabihin, nanghihina na yon, hindi na normal yung physiology niya at unti-unti na siyang namamatay. Di biro ang ginugugol na taon para mapalaki ang korales. Kada taon kasi, 1 hanggang 8 sentimetro lang ang inalalaki nito. Kaya nakakalungkot isipin na sa isang iglap lang sila mawawala.